Genesis 32, Magandang Balita Biblia. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo, Laban at ngayon lamang ako uwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau, at ngayon po'y nasa daan na siya, at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop upang, kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain, at mga kamag-anak, at hindi niyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob niyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas niyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita na patayin niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi niyong pararamihin niyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako, at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa, at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka, at 10 toro, at 20 inahing asno, at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay, lagyan niyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring kasunod na niyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo, dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob, at itinawid sa ilog habok ang 2 niyang asawa, 11 anak, at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki, hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki, na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang, at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayoy Israel na ang itatawag sa iyo, at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan niyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon maibuhi pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayoy hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.